So hello guys, so like, subscribe, comment, share at lagay natin sa playlist about sa relationship. Okay, tapos na tayo sa dalawang money at isang relationship na lang at ngayong video. At tungkol naman sa relationship, talagang mathematics yan, matalino yan. Kailangan talaga din problem solving kasi ang relationship. Akala kasi nila na parang kinikiliti ka lang ang relationship, parang natingin mo lang sa TV, di ba? Ano lang yun. Okay naman makilig-kilig kung nakita mo gaano siya kahanda. Ano bang hinanda, pinaplano at ginagawa niya araw-araw, yung habit niya. Kasi kung gusto natin talaga natin ng shortcut, wala talagang relationship na shortcut. Maraming test talaga yan, price fall, bagsak na naman, hindi. Kasi ang tao kasi choosy at tayo ay natural na perfectionist, namimili. So na pogi, maraming pera, magaling sa kama, everything, hinanap natin lahat. Personality, yun ang hanap eh. Kung hindi ka joke, iiwanan ka sa babae. Kung wala kang pera, iiwanan ka rin. May iba na walang pera eh, kumakapit, diba? Hindi ko magkasakit, yun talaga. There's uncertainty. Marami talagang pabago-bago. O, diba? May iba na grabing pera, mogi na, iniwan pa rin sa babae. Talagang normal talaga yan. Hindi talaga na babase yan sa maraming pera. Talagang hindi talaga maintindihan ng babae. In short, it's so hard to understand. At gusto lang ng babae, respetuhin mo sila, may mga ganito. Marami kayo yan. Pinag-aralan na yung pag-aasawa, yung pag-relationship, yung pagyaman. Wala yan sa school. Yung yumaman, magnegosyo, hindi magkasakit, paano humaba ang buhay. There's a lot of secret na hindi talaga nire-reveal sa school. Parang sa school lang kasi, mga lesson, paano ka sumunod, mag-attendance. Pare-pare rin yung school at trabaho. Kasi kung may bibigyan ka ng isang task, hindi mo magagawa, magkakaproblema ang trabaho. Ganun din sa school, pareha sila talaga. Diyan sa school, wala kang sweldo. Grado ang chinecheck nila para siyang refinement pag-aayos Tapos na school mo ng mga haba-haba, trabaho ka na. Doon itetest, doon ka susubukan sa mga nalalaman mo, pinagplano mo at pinaghandaan. Yung iba ayaw maghirap, o siyempre dadaan sa mga shortcut, diba, mga illegal activities. Mabibisyo ka na, din maa-addict ka na, siyempre gumagawa ka ng kasamaan, diba? Papatayin ka ng pulis o magkokompetensya, yun din ang pangit. Sa relationship, pinagandahan yan. May subject talaga yan, paano magbuntis, paano papanganak, paano magdisiplina, at paano magturo sa bata. Ganoon talaga yan, challenge talaga yan. Kilig-kilig lang kasi in-expect mo yung sexuality lang, scandal lang, kilig-kilig lang, sweet lang, pero panahon sa away, sa mga decision making, hindi mo alam kung ganitong, mas maganda talaga yung alam ko na itong gagawin, may pera ako, kaysa wala talaga. Then pumasok ka sa relationship, di mo ma-identify kung niloloko ka na ba o hindi. Parang wala kang scanner, wala kang radar, love radar, kung ini-ignored ka na ba o ganito. Yun din ako dati, yun ang nagbibili ako ng libro para malawak-lawak din yung pag-isip mo, pag-unawa at pag-intindi sa buhay. Hindi lang dapat tayo puro doon na sa relationship, kasi maraming nadadaya sa pogi lang at sexuality. Pero pag pangit kaya, walang pera, walang papansin sa iyo, yun talaga. Pero pag pogi ka lang, may pera ka pa, kapit na kapit talagang babae sa iyo, yun lang naman. Susunod siguro, pupogi tayo, may pera. Hindi naman sinabing maraming pera, may pera. Pero yung pera kong ginastos ko sa paghahanda sa future times, hindi talaga masasabay sa 200 yan, di ba? Nag-expect ka, relationship ako at magtatrabaho, dalawang bagay yan, magkaibang daan yan. Magtatrabaho ko muna at mag-asawa, handa ka na. Hindi yung relationship ako, pumasok muna ako sa trabaho, di ba? Huli na, late na, nandyan ang bata, siyempre ang gastos sunod-sunod na yan. Din ang sweldo mo, matagal ang sweldo, di kumakasakit ang bata, kawawa talaga, o gagastos ka talaga. Yan na sabihin nilang, di ako masabi kasi
love kami. Parang sarili lang, perfectionist sila, perfect na sila kasi relationship na daw sila. Tawag doon, illusion lang yan. Niloloko lang natin yung sarili natin. Mahirap talagang buhay. Mahirap talagang relationship. Wala ka pang handa. Para kang sa gera, wala kang armas, wala kang bakbakan, o hindi mo alam ang gagawin. Wala lang din. Magkasakit ng mga bata, o pera kasing dahilan, pera at kaalaman. Wala silang handa Gusto lang nila, nasaya lang ako Kilig-kilig ka lang kami Pag sabihan mo ng advice, marami ko. Parang sabi nila, para akong guro, pare, pastor. Yun lang tingin nila sa akin Pagtatawanan pa tayo. Hindi nila sineseryoso yung mga sabi ko, mga warnings. Sa kanila, tama sila lagi. At kayo, kung magka-problema kayo sasagot sa problema nyo. Kasi nagsabi na ako, nag-upload na ako, nag-share na ako. Kung magka-problema na kayo nang harap sa sarili nyo. You know, alam mo na, pero ginagawa mo pa. Kasalanan talaga yun. Kung sabihin mo na, tanga, sorry to say masabi ko tong ganito. Tanga talaga, insense na, alam na, ginagawa pa rin. Alam mo nang masama, ginagawa pa rin. Alam mo nang niloloko ka na, magpapatuloy ka pa rin. Diba? Kabubuhan na lang talaga yan. Sorry to say na masabi kong term na yan. Diba? Tanga lang talaga. Kung tanga tayo, lagi tayong magka-problema. Lagi ka lang mabibigo, lagi ka lang masasaktan. Masisira lang yung kinabukasan mo. Sana nagpakabait, sabihin mo, back in time na lang sana ako, babalik ko sa sa past time para makorek ko yung future times ko at present time ko, para it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Though it's sad to belong to someone else. Di ba nakakalungkot? Di ba? Masasaktan ka. Mali pala yung ginagawa ko. Mali yung partner ko. Mali pala yung desisyon sa buhay ko. Bakit ka nag-aaral? Kasi para maiwas natin yung problema. Kasi isip ng iba, nag-aaral ako, burden na mabigat na sa kanila Relationship lang ang solusyon Bili na ako, hindi na mahirap pang mag-ipon. Yun namang mindset nila na wala silang kaalam-alam, hindi sila bibili ng libro, tamad magbasa, di ba? When you do easy things, yung mga bagay na sanayan mong easy lang, your life will be hard. Mahirap ang buhay mo. If you do the hard things, life will be easy. Yun ang dahilan nagtatrabaho tayo, nag-iipon, nagtatrabaho at nag-aaral. Wala naman talagang nasanay sa pag-aaral. Nandun lang yan sa pagsasanay-sanay. Sanay ka lang nakaupo-upo. Kung may relationship ka na, may anak, asawa ka na, magpuyat ka na sa gabi para sa asawa mo, pagbabantay sa anak mo, magtrabaho ka, maglinis sa bahay. Yan naman talagang reality sa relationship. Sanay na lang ako cellphone lang ako upo-upo lang ako, higa-higa lang, hingi lang ng nanay. Siyempre kung ganun ang mentality mo, mahirapan ka talaga pumapasok sa relationship. Huwag lang masaktan sa reality. Then, di pa alam na naloloko na pala. Hindi pa nagpapakasal. Niloloko ka lang. Paano ka gagalangin sa sa pag-asawa mo kung dalaga ka pa, hindi ka nirespeto. Diba? Alam mo na. Kung libog lang, sexuality lang, at saka hindi siya nagpasensya at binipilit ka at hindi siya naghahanda at hindi ka inintindi, alam mo na ang iwasan mong tao na yun. Hindi naghahanda, di ba? Immature pa. Hindi mo malaman kung bakit. Relationship, mahirap talaga yan. Gera yan. Siyempre, medyo ano lang talaga siya. Kulang sa pag-ibig. Kulang sa pansin. Di ba? Yan ang mga mahirap sabihin sa mga tao. Ayaw sila deny sila Hindi sila na maghahanda sa buhay nila. Handa ko ang relationship. Parang nagpapantasize sa TV. Niloloko lang yung sarili nila. Ang saya-saya ni Crush, ang ganda niya, pogi niya. Libog lang kami, wala na akong paghanda, bahala na, banig na lang, saging na lang, bahala labing. Hindi ako magtatrabaho, magsa-shortcut na kami. Hanggang ganun ang gagawin mo, magnanakaw ka at maggawa ng drugs. Gusto kasi, hindi na ako maghirap sa pera. Gusto ko na isang click lang, abot na agad, di ba? Kung ganun ang mga mentality mo, good luck, hindi ka talaga tatagal. Kung makalusot ka man, hindi talaga yan pang matagalan, hindi talaga yan pang habang buhay. Yun lang din ang pumapasok sa relationship. Magre-reflect yan. At pasa na pasa ng problema na yan. Yun lang naman talaga
Yun lang din naalala ko eh. Pag may bata ka, mahirap kaya magagalit ang bata, lagi magsisigaw yan. Kailangan talagang maghanda ka at may pasensya ka, nakasanay ka at nakatrain ka. Talagang gira talaga yan, mahirap mag-iyak ang bata, saan ka gagastos, marunong ka mag-budget, kailangan may income ka, mahirap, kaya maghahabol-habol. At nag-research talaga ako, based on through experience, nagbabantay ako ng bata, nagme-maid din ako sa mga kapatid ko, nakita ko gaano kahirap. Kung sabihin na ako nagbibiro na ako, nagluloko lang ako, kung talagang may mga temptation sa akin, filter ko yan, o hindi yan pwede, mali yan, tinatawanan lang ako. Okay lang naman, hindi naman ako nasasaktan, hindi naman ako nagagalit sa kanila. Basta ako, iba ako sa kanila, iba ako. Hindi ako nagdadala anong sabi ng mga uso. Alam ko namang usong mali, hindi talaga pwede na, ang sabi pa sa Bible, hindi mo pwede gawin na ang mali ay tama, ang tama ay mali. Hindi yan, wrong yan, curse yan sa Bible. Ayaw na ayaw yan sa langit na mga ganun. Ang masama, mabuti na. Din ang mabuti, masama, ang masama, mabuti. Ang mabuti, masama na, di ba? Gusto nila puro masama. Gusto nila puro problema, hirap. Di ba? O ano ba to? Naging masama ka dahil sa ibang tao o naging masama ka dahil sa sarili mo? O baka bulag lang tayo o being deceived lang, nadaya lang. Di ba? Mahirap nang hindi mo alam yung sarili natin. At papasok ka sa relationship na kilig-kilig lang, out of desperation, out of kulang lang na pagmamahal. Ako, hindi naman perfect yung pamilya ko, pero tinatagan ko yung sarili ko. There is ideal life. Hindi dapat ganun lang ang buhay ko. Ano lang sabi ng iba, ang dikta lang nila. Bali, diktador lang sila. Nahihiya ka kasi yung sabi niya, baka mapahiya siya. Hindi dapat ganun. Decision mo, buhay mo yan. Hindi yan dahil sa sabi ng iba. Pero kung ikaw magkakaproblema, kung may jowa ka, nakasakit ang anak mo, ikaw na maharap sa problema mo eh. Ikaw na maharap sa mga ginagawa mo eh. Yan naman matatanggap mo eh. Sabi nila, oh, ginagawa mo yan, kasalanan mo yan. Pero kung panahon wala ka pang problema, gusto nila mangbiktima ng mga single at magkaanak at magkaproblema at magtrabaho ka, iwanan mo. Malakas na ang uso ngayon sa hiwalayan at magkakabitan. O yun naman talaga eh. Marami batang walang ama at nanay. Nagkakasakit. O, walang trabaho. O, yan naman talaga eh. Maraming naging addict. Tignan mo ang society ngayon. Diba? Look around what is around you. Tignan mo yung mga ginagawa mo araw-araw. Baka naluloko ka sa mga advertisement, sa mga bitsin, soft drinks. Hindi naman tama yun. Kung pupunta ka sa PGH, yun. Ako, nagsasabi lang ako ng totoo. Transparent tayo, di ba? Kahit masakit, mamili ka na ng dalawa. Masaktan sa katotohanan o masaktan sa kalukuhan. O, di ba? Parang nababawas yung mga jojo ngayon at saka yung mga kabitan sa TV. Grabe, harap-harapan talaga dati. Mga TV, kabitan. O, syempre, nalulung pa tayo sa cellphone. Ang cellphone activity, bad talaga yan. Parang nakikita ko, wag lang sobra. Pag sobra, maging bad siya. Yung nakaraan, last year, grabe talagang laganap. Drugs, sexuality dito, jojoa, hiwalayan, kabitan, walang pera, nagkasakit. Doon na talaga tatakbong buhay mo. Para kang daga na umiikot yung imagine mo lang. Hindi ka talaga graming takbo mo pero hindi ka nakapunta sa saan ka pupunta. Siya eh, rat race eh. Grabing takbo mo pero hindi ka talaga makaalis-alis sa bagay na sitwasyon mo. Sabi nila, patuloy ka lang, ganun ang gagawin mo. Parang nadadala sa diktador eh. Yan na ang problema. Ginagamit masyado ang media. Yan. Hindi naman tayo kontra sa media pero pumipili talaga ako. Lahat ng aspect sa buhay, sinasala ko yan, iniisip ko yan. Kahit yung sinasabi ko ngayon, iniisip ko. Kahit wala man ako sa linya, minsan. Nakikinig din ako sa video ko. Nanonood din ako, nag-analyze ako. Hindi lang basta na-upload lang, hindi ko naintindihan yung sinasabi ko. Sinusundan ko rin yan. At yan lang naman talaga ang gusto nila eh. Maging sunod-sunuran lang anong sabi ng ibang tao at saka sa media. Wala silang identity, wala silang idea life. O di mas marami tayong problema, di maraming OFW, di maraming iaabuso doon sa ibang bansa. O kasi hindi nag-iipon. Naging naabuso sila kasi abusado din sila sa buhay nila.
sa mga habit nila, di ba? Bakit sila inabuso? Kasi abusado din sila sa sarili nila. They are abusing themselves. O, di ba? Sabi mo, kala mo tama, pero meron, mali. Di ba? Mali na lang bang gawa ko? Tama to eh. Kahit mag-aalak, tama sa kanila, ang magbibisyo, mag-checks ng maaga, tama yun. So, yung mga taong ganun na candidate, hindi nag-iipon, kasi may red horse doon, may shabu doon, may mga barkada doon, laro-laro ng cellphone, magpa-basketball lang ako. Oh. Yan lang naman eh, di ako mag-iipon. Gusto nila na parang high school life lang, elementary lang, parang high school life lang, parang college life lang. Hindi nila inanda, ganun pala kalaki ang responsibility. Ganun pala kalaki ang problema ang harapin mo pag may relationship. Pag may problema na, hanapan ko lang iba, ikaw na bahala, di ba? Parang dinidispose lang nilang yung relationship. Kung may asawa ka na, palitan mo na yan, di ba? Yun naman ang uso eh. Kahit sa TV at saka sa real life, yung paghiwalayan talaga, usong-uso talaga. Oh. Hindi ka na nakaintindihan, hiwalayan mo na. Pero ano sabi ng Bible? Hindi dapat yun gagawin. Hindi na, allergic nga sila sa Bible verses eh. Kung ganun na mga taong napakinggan mo, at huwag ka magbalata na may gusto ka sa kanya, baka itatago niya yung masamang ugali niya kasi nag-ano siya sa iyo, nanliligaw. Siyempre itatago niya yung mga masamang ugali niya para sasagutin mo siya na di mo alam kung anong masamang ugali niya. Siyempre hindi mo malalaman kung sino siya, di ba? Pero talaga ganun sa relationship, di ba? Nilalabas mo lang lahat ng good side mo. Pero ang buhay ko, sinabi ko lahat. Oh. Pero kahit malaman nyo ito, hindi ako mapektuhan kung malaman to sa ibang tao, hindi. Ganun talaga ang buhay. I expose, nilabas ko lahat ang pwedeng mangyari sa buhay. Yung dito sa video series na ito. Diba? Kahit malaman mo hindi, ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang mangyayari. Hindi yan manapalit. Kahit anong sabi mo. Importante lang, nagsishare lang tayo dito ng awareness na ganun talaga ang pera at relationship. Huwag kang mag-expect na maging easy lang yan, 'di ba? Kahit Olympics nga eh. Hindi nga madali, 'di ba? Ba't hindi paghahanda yan, pag-prepare, pagte-training para makasali ka sa Olympics? Marami pang mga magagaling na kalaban mo. Siyempre dapat kailangan maintain ka na magaling ka rin. Ganun ang relationship. Kunting mali lang, wala na yan agad. Ganun kahirap yan. Sa pagsasalita mo, pag-ready, sabi nila, upo lang ako, sanay lang ako eh. Libog lang ako. Ganun ang mga isip ng ganun. Then, hindi niya pinapakita yung ano. Diyan mo malalaman pag asawa mo na, hiwalayan ka na, nakuha niya ng gusto sa'yo, magja-jump naman siya ng ibang tao. Maraming taong ganun, sad to say. Sorry to say. Maraming taong ganun. Ganun. Magaling sila sa relationship na hanggang simula lang magaling. Pero hindi nila natatapos ano dapat nila gagawin. Kunting galit, kunting problema, hiwalayan ko na agad. Hindi nga sila nakikialam sa kalusugan nila. Ang kanila lang, mainom ko lang lahat ng gusto ko hanggang umaga pa tayo. Oh, kain ng kain, puro ng karne, bisyo, di ba? Ako pinagtatawanan nila ako para ako si Noah. Oh, pinagtatawanan nila ako, kami, perfect na kami, ganito, ikaw na lang wala, for 30 years, grabe lang sacrifice ko, at saka sacrifice nila sa akin, pero, bago ko naniwala sa iba, kasi natry ko to dati, yung di ko basta-basta maniniwala sa iba, kasi sabi ng classmate ko, nandun ang classmate, ang teacher natin marami talagang mga sinungaling, lalo nang ninainggit sa iyo. Marami talaga magtatry na mag-attempt na siraan ka, hindi sila magsasabi ng totoo sa iyo. Ako, nagsasabi ako ng totoo dito, to care person, para mapabuti ang buhay nila. Hindi sila masasaktan at maturuan sila ng tamang landas. Hindi mo ko magsasabi, maglaro ka lang, masaya dito, di ba? Ano bang purpose ng lalaro ka? Dito ang gagawin mo sa relationship. Wala sila Kilig-kilig lang, ganito lang mga technique na mag-asawa, relationship. Hindi nila inaharap. Parang ganito, parang iba yung advertisement as yung doon talaga sa laro. Iba lang yung nakatingin ka at saka yung player talaga. Yung sa atin kasi, tumitingin lang tayo, din hindi nila alam, ganun para kahirap maglaro. Try mo mag-basketball. Mahirap kaya yan, pero yung tumutingin ka lang, ang dami mo cheer.
hanggang cheer ka lang, pero yung paglalaro mismo na manalo sa laro, mahirap yun. Ganon din ang relationship at yung pera. So sana may matutunan kayo dito sa lesson. Ang importante lang dito, ang main point ay isipin mo ang buhay mo. Kurso yung buhay mo, hindi yan basta-basta lang. Your life is a gift, don't waste it. Huwag kang magbadala anong sabi ng iba. Ang totoong taong nagmalasakit sa iyo at totoong kaibigan, magsasabi yan sa iyo na may lamok yung mukha mo, 'di ba? Hindi yung pinabayaan ka lang, alam mo nang may dumi yung mukha mo, magsasabi sa iyo, may care ka sa ibang tao, may awa ka, meron kang concern, meron kang pag-unawa sa ibang tao. Pag may problema ang ibang tao, pinahayaan mo lang. Hindi yan pagmamahal. At sarili lang ang chine-check mo, sarili pagnanasa na yan. 'Di ba? O kung may care ka sa ibang tao, kailangan mong tulungan, i-prevent mo yung problema. Yung iba kasi magaling lang sa advertisement. Pagkatapos na makuha ka na, iiwan ka na. Ako, hindi ako ganun. Kung may paninindigan, hindi kita tatantanan, 'di ba? Hindi kita iiwan kung meron ako, hindi ko iiwan. Laban natin hanggang sa huli at magsasama-sama. 'Di ba? Hindi yung basta kilig lang, kailangan nagmamadali. Hindi ko i-advantage yung babae. Kala kasi na in love niya sa akin. Hindi ko dapat ganun. May respeto at galang ako sa kapwa-tao. Lalo na sa mahal ko sa buhay at yung pamilya ko. Hindi ko dapat i-advantage yan. Talagang mahirap talagang buhay. Pero hindi ibig sabihin na mahirap ng buhay, mayroon talagang chance, mayroong ilaw sa dulo ng daan, yung destination na dinadaanan natin araw-araw. Everyday is a journey. Marami talagang mga gawain. Mahirap talaga. There's a challenge. Yun ang gusto nilang laro di ba? Gusto mo ng laro? Mag-asawa ka na maaga, wag ka mag-ipon, magbisyo-bisyo ka, kain ka na ang gusto mo. Kung gusto mo ng mga laro at problema, gawin mo yung mga bawal. Di ba? Mahirap namang pa hindi. Gawin mo para masabi mong totoo yung sabi ko. Mag-asawa ka ng maaga, magpaloko ka doon, kay sino-sino la, para ma-try mo mag-HIV, mag-STD, magka-gonorrhea, try mo yun, di ba? Para masabi mo, totoo talaga, nasaktan ka na, di ba? Mahirap na kasi pigilan huwag ka naman ganun. Try mo para matry mong walang kagain, magtrabaho ka, magpakalimos ka pa, may trabaho ka, kung may trabaho ka, pahirapan ka, hindi ka makapag-ipon, ang anak mo magkasakit, lumalaking pasaway, nagagalit sa'yo, try mo. Hindi naman kita pinipigilan try mo para masabi mo. Take na good luck sa mga na-advisean ko dati at yung mga coming times. Try nyo para masabi nyo at hanggang doon na lang ang buhay mo. So, ayaw ko nang ganon. So, nagsasabi ako para hindi maging ganun ang buhay mo. Purpose ko dito para gumaganda ang buhay natin, di ba? Para sabay-sabay tayong umuunlad at gumaganda ang buhay. Ayoko na kung makita na taong naghihirap. Di ba? Parang sinasadya, di ba? So, gusto ko na love lang tayo dito, love and peace, have peace. So, love you all. At hindi tayo dito. I come for peace, not for war, di ba? So, nandito tayo para magpahayag ng kabutihan. Just learn it. Okay? So, like, subscribe, comment, share. Thank you po. Susunod naman tayo, susunod na mga araw. Thank you po.